Masama pala ang loob ni Digo ngayon kasi nakakulong siya. Pero nang hindi pa siya nakakulong, ito siya. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am? I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Nagbanta na naman po si Atty. Harry Roque. Wala talagang kadala-dala. Nag-live kahapon kasi daw butot balat na yung kanilang Tatay Digong base sa kwento ni Elizabeth Zimmerman. Ngayon, sabi ni Harry Roque, pag namatayan niya sa kulungan nitong si dating Pangulong Digong, umanda ka niya, Junior. Gustong sindakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na mabait po yung ating Pangulo, pero matapang po siya. Natural sa kanya yung tapang. Yung tapang niya kasi po, hindi niya masyado dinidisplay. Hindi siya mayabang kasi po. Yan ang pagkatao ng ating Pangulong Bongbong. Ina-underestimate ninyo yung tapang. Sundalo po ang ating Pangulong Bongbong, tulad ng kanyang tatay. Paano ninyo tinatakot? Di ba? Banta po kasi ni Harry Roque. Kasi daw, yung Tatay Digong nila, butot balat na. Magpakita muna kayo ng picture. Hindi lang yung kwento. At saka, ano naman kung butot balat na, mga kababayan, si Digong? Si Panelo nga po, butot balat din. Pero very active pa. Dati naman na Mr. Maravilla, si Panilong butot balat. Kaya anong problema sa butot balat? Di ba? Si Palito nga po. Patay na si Palito pala, no? Na-mention natin. Sumikat sa pagiging butot balat. Kaya sabi doon sa interview ni Julius Babaw, talagang sinasadya pala noon nung aktor na si Palito na huwag kumain ng marami para lagi lang butot balat. Sumikat. So, walang problema sa butot balat. Importante, kahit butot balat po, buhay na buhay si Digong. Sabi nga natin, yung mga biktima ng AJK, lahat ng kalansay, lahat ng kaluluwa. Pero si Digong po, pinagpapala siya kasi umabot siyang 80 anyos, naging Pangulo. At maraming chicks. Talo si Rizal. 13 yung chicks. Si Rizal, siyam lang. At hindi na tumanda si Dr. Jose Rizal. 33 anyos, firing squad. Si Digong ninyo, walang firing squad po na penalty, walang death penalty sa ICC. So napakapalad ni Digong kasi pinamasa niya yung masayang buhay. Pero yung mga victims po, karamihan po sa mga biktima, anak maralita. Di ba po, mga kababayan, hindi nabigyan ng pagkakataon na makakuha man lang ng abogado to defend themselves. Kaya wag kami, Atty. Harry Roque, nagtatalak mga kababayan si Atty. Harry Roque kahapon. Nagdadrama siya. Gustong gatungan po ang mga mamamayang Pilipinong magalit sa ating gobyerno. Lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kinidnap daw yung kanilang Tatay Digong. Palitan na kaya ninyo yung narrative ninyo kasi hindi man kinakagat ng mga mamamayang Pilipino. Isip kayo ng medyo papaniwalaan ng mga tao. Pero ito mga kwento ninyong paawa, walang epekto ito sa ating mga mamamayan. And in fact, wala na nga kayong rally dito sa Pilipinas. Diyan sa Dahig, trinay ninyo na mag-rally, unity walk. Hindi nga kayo mag-50. Sila lang mga kababayan, no? Ito po si Harry Roque. Pero medyo masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang. Nagmarcha sila? Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama po ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para mabisali dito sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila nakita-kita po na kami para magtakay. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung manabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. Ano yung kwento? Si Tatay Digong, siya ay butot balat.
Pilipinas. Butot balat Hindi ko na daw. naiintindihan po kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na sa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Kaputay Tino. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ang nawalang timbang kita Tatay Tino. At literally, siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Tino. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya hinuhusgahan ng mga dayuhan. So, very concerned kayo, Atty. Harry Roque, sa sakit ng loob ni Digong. Pero wala kayong pake sa sakit ng loob ng mga ordinaryo na mga mamamayang Filipino na biktima ng EJK. Kaya walang maniwala sa inyo. Lahat kayo Tatay Digong. Si Tatay Digong ninyo, suspect sa crimes against humanity. Ang dapat na may sympathy, yung mga biktima ni Digong, hindi yung nambiktima. Kaya hindi kayo magkakuha ng sympathy sa mga mamamayang Filipino. Kasi alam nila kung ano yung pagmamalabis na ginawa ni Digong. Mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila ilo? Oh, you see? 2017 nangyari at kinaso. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ang ating Pangulo kaupo pa lang noong 2022. Nagkataon lang mga kababayan, nang makaupo yung ating Pangulo, doon naman po inilabas yung warrant of arrest. So may obligasyon po ang ating gobyerno sa Interpol. At hindi lang sa Interpol, may obligasyon din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa ating mga mamamayan, siyempre, nakapwa natin Filipino ang naging biktima po ng crimes against humanity ni Digong. Tigirting bansa ang Pilipinas, isarili sa hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas. Paulit-ulit kayo nang sinasabing mayroon tayong hukuman dito. Hindi nga nag-function ng maayos nung panahon ni Digong. Kaya napilitan yung mga kapamilya ng mga biktima sa ICC magreklamo. Kaya kasalanan ninyong lahat. Paulit-ulit na lang kayo. Napakalinaw kung bakit wala silang tiwala. And until today, nandyan yung impluensya ng pamilya Duterte. Si Sara Duterte nga po, na-impeach. Pagkatapos, hindi matuloy-tuloy pa yung impeachment trial dahil sa kanyang impluensya sa Senado. At malamang sa malamang, madismiss. Or kung hindi man madismiss, matuloy yung trial, boboto itong mga hodas na senador para i-acquit si Sara Duterte. So kawawa man yung ating mga taxpayers na hindi mapanagot yung lumunok ng 125 million pesos na confidential funds. Di ba? Malinaw yung impluensya ng mga Duterte. Kaya kayo yung dapat sisihin. Pinili ng mga biktima na sa ICC i-file yung kaso. Dahil mababalo ka na yung pagkamartil ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at Pilipinas. Pero Ano naman kinalaman ng mga heroes natin? Dahil sa issue ninyo ng sovereignty? Wala nga kayong paki sa sovereignty na niyur-yura ka ng barkada ninyong si Xi Jinping? Huwag kami, Harry Roque. nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungsod pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs in Tatay Digong. Pero doon sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pinaliwanag na yan ng ICC prosecutors kung bakit 43 lang. Pinaliwanag ng ICC spokesman pala. Yan o, ICC spokes. 43 AGK cases in Philippine just a sample. More may be presented. Yan yung paliwanag ni ICC spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah. Sabi niya, the prosecution niya may present more cases, witnesses and victims throughout the course of ICC's judicial process. This does not mean that these are the only incidents that may be included in the charge. These were a sample of incidents that are related, that were, for the purpose of issuing an arrest warrant, sufficient from the point of view of the judges to sustain the charge of murder as crime against humanity for the purpose of an arrest warrant, which is the first step in judicial process. Paliwanag po ni Abdallah.
Next step niya, which is the confirmation of charges, hearing is scheduled in September, would look deeper and after hearing also the defense to decide whether this case should go to a trial or not. This means the prosecution can request to add more cases and witnesses as the process continues. Yes, the prosecutor may submit to the judges additional request and eventually it would be for the judges to decide whether they can be admitted or not. Very fair po, mga kababayan. Kaya lang ayaw itong unawain ng kampo. Naintindihan natin naman kasi ang defense nila, kidnapping, at walang jurisdiction yung ICC. So naintindihan natin. Ituloy lang ninyo kung ano na tatingin ninyo, effective na defense. Kung yan effective sa inyo, so be it. So yun ang paliwanag po ng ICC kung bakit 43. Ginagamit niya sa propaganda ni Atty. Harry Roque. Crimes against humanity niya, 43 man lang. Sabi anya nila 30,000 or more than 30,000. Kung ipipresent po, alimbawa, hindi na 30,000, mag-present ng mga ebidensya. Sa 6,000 na lang, alimbawa. Isa-isang kaso nga lang po, ang trial po, mga kababayan, inaabot na yung kay De Lima po, 7 years. Dito po, mas maiksi nga. Ang estimate po, sa 40 cases, sample cases, mga 8 years. Gusto ninyo na dagdagan pa? Pwede naman dagdagan, sabi ng ICC. Kailan ba kaabutin ng trial ng 100 years? Sa dami ng kaso. Abutin niya ng 100 years, di paano na sinigong? Talagang tama yung sinabi niya. Dito na niya ako mabulok. I'm willing niya to rot in prison for all time. Yan ang sabi niya. Siya mismo ang nagsabi. Kaya kung mamatay man siya dyan sa yan ang sinasabi ni Atty. Harry Roque, that is his wish. Pagkatapos gagamitin ninyo itong pagiging butot balat ni Digong at pag namatay, umanda daw si Junior. Anong kinalaman ng ating Pangulo? Halimbawa, diyan na siya bawian ng buhay kasi naging butot balat na. Kasalanan niya kasi hindi siya kumakain ng maayos. Kaya kung totoong butot balat na siya, kasalanan pa rin niya. At ang sabi, hindi umiinom ng gamot ng maayos. May mga gamot naman dyan po. Sufficient yung supply. Malinaw na gusto lang ninyong gamitin sa propaganda para galitin yung tao at mag-alsa laban sa ating Pangulo. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumpinse ng mga pulis sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kala ko ba magaling na leader si Digong? Bakit sinabi po ninyo na nasisiraan na ng loob? Di ba matapang po? Ang isang matapang na leader, hindi po nasisiraan ng loob. So mula mismo sa bibig, mga kababayan ni Atty. Harry Roque, kung paniniwalaan natin, si Digong daw nasisiraan na ng loob. Si Digong nasisiraan ng loob. Si Sara nasisiraan ng ng bait. Tapos si Harry Roque, nasisiraan na rin ang ulo. Wala nang ginawa po, magsayaw-sayaw, kasama si Marlica, butod, 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 bagag, 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 ngiwi, 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 abogado ka, ganyan ka mag-behave. Kung hindi nasisiraan ang ulo, anong tawag mo dyan? Di ba? Kaya mga kababayan, ginagawa ni Atty. Harry Roque, ayaw-sayaw ng bangag, bangag, bangag. Naging, paslit na po yung isip. Di ba? Pero nakawala na ng gana. Dahil nangyayari na yung pangungod niya. At siyempre, napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po yung dating prosecutor at abogado rin, alam niya na. Concern kayo sa napakatagal na proseso. Kinaya nga ni Laila de Lima, 7 years nakakulong. Ilang months pa lang si Digong, nasisiraan na ng loob. Mas matapang talaga yung kababayan naming si Laila de Lima. Babae pa siya. Hindi nasiraan ng loob po si Laila de Lima. Iniyak na lang niya. Iiyak na lang kasi ninyo.
para mabawas-bawasan yung stress. Pagpaawa, hindi nga kayo naawa kay Laila de Lima na isang babae, kinulong ninyo. O ngayon, congresswoman na. So, yung kalungkutan lang ninyo ang inaalala ninyo. Buhay pa si Digong, kahit butot balat na, although hindi man kami naniniwala kasi wala mang picture. Picturean muna ninyo ng butot balat para maniwala yung mga mamamayang Filipino. Sinasabi ninyo, baka mamatay. Ang masamang damo po, matagal mamatay. Di ba may kasabihan ganon? Pag masamang damuan niya, matagal mamatay. So, tingin ko, hahaba pa yung buhay ni Digong. Baka umabot din siya ng 100 years. O di ba? Sa edad na 80, may chicks pa. Bumisita nga yung dalawa. So, napakapalad ni Digong. Nagbuhay hari. Masama pala yung loob ni Digong ngayon kasi nakakulong siya. Pero nang hindi pa siya nakakulong, ito siya. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. O ano ngayon, butata ka ato ni Harry Roque. Yun ang wish ni Digong. Mabulok daw siya. Pag na-found guilty siya, mabulok siya for all time sa kulungan. So ano ngayon ang reklamo ninyo ato ni Harry Roque? Hindi nga nagreklamo si Digong. Kayo man lang na mga supporters. Sabi ni Baste, yung mga girlfriend daw ni humanap na ng bagong boyfriend. Dapat yung maraming credit cards. Di ba? At sinabi din ni Pulong, ang panawagan na niya ni tatay, ni daddy, kalimutan na siya kasi anyway, matanda na rin siya. So kayo man lang ng mga supporters, ginagamit ninyo ang pagkakulong at ngayon yung kwentong butot balat na si Digong para mag-alsa yung mga mamamayang Filipino. Huwag kami ato ni Harry Roque, walang maniniwala sa'yo. Umuwi ka na daw. Lahat kayo umuwi na sa Pilipinas at pabayaan ninyong mabulok kasi matanda na siya. Bakit ayaw ninyong sundin ang panawagan ng inyong amo?